Hi guys, Kadyo na naman at nanonood kayo ng Motorsiklo News Experience. Okay, for today's episode, bago nga pala yan, I would like to thank my sponsors. Our sponsors pala is Imprint Customs. Yeah. Papa Gian, thank you po sa uniforms for this year. Okay. Okay, pag-usapan natin ang nilabas ng Kymco Amantago ata to. Ewan ko, kailan ba to nilabas ng Kymco? Pero I was there, no? Just sa Amantago. Tagal ko na po kasing hindi nag-post ng mga videos. Okay, pag-usapan natin, syempre, nandiyan naman sa title natin, ang video na to, yung Skytown 150. Yan, bago po to ng Kymco, no? So, napapansin ko sa Kymco, kalalabas lang nila nung yung Dink 150. Halos kapareho lang po ng itsura nito. Naglabas sila ng Skytown. The difference would be more on aesthetics lang, no? So kung may mga slight differences when it comes to the engine or the technology na meron siya or features. But again, Skytown 150, parang it looks the same as the tawag dito, Dink, no? For the untrained eye, syempre. Pero pagka pinag-compare nyo, may slight differences. Pero again, it's both 150cc and fuel injected, and with all the bells and whistles na makukuha mo sa isang 150cc from Kymco. Yan ang ABS, di ba? Okay. Bago yan, teka guys, tignan natin ang ating checklist how to review and take a look at the motorcycle. Mamaya papakita ko sa inyo yung walk around, no? Nung nandun ako sa event. I'll just open my notes for a while. Okay. Let's do this. Alright, ito. Ibaba lang natin yung isang tablet ko, iPad. Okay. Lagay natin ang aking phone dyan. Okay. For the history, no, ang Kymco again is dito po sa Pilipinas, matagal na po dito ang Kymco, no. Wala pong hindi nakakilala sa Kymco. Kymco is a Taiwan brand, no. Sabi nila China, not necessarily. Hindi po China. Ang China is ang Taiwan po is they want to distance themselves to China. Kaya nga sila merong gera dyan. Anyways, Taiwan motorcycles are really good, no? Specifically this Kymco, no, Kymco brand, no. Bulletproof po yung mga mga scooter nila, lalo yung GY6, yung mga 125 nila, like yung mga Kymco like, yan, Kymco Super 8, magaganda po mga makina niyan, no. Yun lang, syempre, hindi lang po kaganda ang resale value ng Kymco compared po sa Japanese brands, pero when it comes to reliability, reliable naman po to. And when it comes to parts, marami na pong parts na makikita na ang Kymco brand dito po sa ating pong bansa. Kahit sa halos marami pong mga mekaniko na kayang pakialaman at ayusin ang ating pong mga Kymco at kaya nyo rin po ito do it yourself o DIY. Okay, para po sa Skytown, no? According sa kanilang website, I cannot remember kasi everything that was said dun sa launch niya, no? Let's just read it na lang. Sa website, syempre, ang kanya pong mga features muna, okay? Na pinagmamalaki nila. Ito pong Skytown 150 ay may charging port na may Type A and Type C. Napunta na po agad tayo sa features para banatan na po agad, no? Tapos ang kanya pong again, no, Type A and Type C. So pwede na po to sa mga klase ng mga cable chargers nyo para po sa inyo po mga gadgets. Flexible and different type of mobile phone. Yun nga, yung sabi. Tapos, ang fuel tank is 7 liters. Napakalaki na po nitong fuel tank na to, no? And judging from sa kanyang fuel consumption, matipid po itong Kymco, usually mga 150cc nila, no? Kasi, aside sa fuel injected na, is yung syempre, yung technology nila ng fuel economy is nandyan lagi, no? Isa sa mga asahan sa fuel economy ang Kymco. So, 7 liters tank na. So, malayo-layo na mababiyahin nito. Kung Metro Manila, usually gagamitin mo for delivery purposes or yung
service purposes like angkas, move it, maganda po ang kanya pong fuel tank, no? Hindi nyo po kailangan bumisita sa gasoline station within the day habang naglilibot ka sa Metro Manila. Or more especially pagka bumiyahe ka ng mga long distance riding, syempre, di ba, alam mo naman, pag long distance ride, no, importante po talaga yung fuel economy mo at syempre yung laki ng tangke mo para mas malayo o mararating mo nang hindi bumibisita sa mga gas stations. Okay. Fuel tank cup holder niya, syempre, ang fuel tank nito parang mga NMAX na rin, no? Hindi mo na kailangan buksan yung likod. I mean, yung upuan mo, yung underseat compartment para makapagkarga ng gasolina kasi nandun na po siya sa may sa may halos paanan mo lang, no? Makikita mo doon may fuel tank cup holder naman yan. Pag pinuksan mo, mabubuksan mo doon, makikita mo doon yung fuel fuel tank, no? So very easy, convenient when it comes to gassing up. Okay. Two-way seat design, syempre may sportier and better looking na comfortable cushion. Okay, ito mas okay talaga to for traffic at saka mga long travels. Lalo na yung mga, tulad ng sabi ko, yung mga gagamitin mo ng day-to-day basis, yan talagang mahaba ang biyahe, lalo na pag na-stuck ka sa traffic. Comfortable po ang seating niya at ang kanya pong material is non-slip. I see, medyo, po to, isa sa mga magagandang materials ng upuan. Soft, good leather, very good po talaga ito pong Kymco seat, no? Lalo na po na meron dito po sa Kymco Skytown. Okay. Ngayon, may wider footrest po siya na po yan, retractable, no? Para po sa inyo pong passenger, no? Sa inyo pong pilyong passenger. Tapos, pag binaba nyo, niretract nyo para matapakan, malapad-lapad po. So, mas komportable po sa mga pasahero natin. Very good, Kymco. Tapos, ang kanyang storage is 28 liters. Ito po yung underseat compartment, no? Kasya po ang one full face helmets at mga belongings daw. So, may space pa para sa mga abubot nyo. Kahit may nakalagay ng helmet yan. Very good na po ito kung hindi nyo po bala, ayaw nyo po maglagay ng top box. Pero, mas maganda kung may top box ka, mas marami ka masasakay. Siyempre na, para sa mga delivery riders, no? Pero kung hindi ka maglalagay ng top box, very spacious po ito, 28 liters. So, tapos kasya pa full face helmet. Very good. Ang ganda po ng ginawa ni Kymco dito. Okay, single overhead camshaft at air-cooled engine pero 150cc. Okay. Hindi ko pala nabanggit kanina yun. Kaya binabanggit natin. Although I'll be saying later yung overall specifications itong scooter na to. Sabi nila it's green-powered. Greenhouse gas emission is reduced by 17%. So, ito po, para po ating pong climate love, no? Para hindi po tayo nagpo-pollute ng ating pong environment. Very good po siya. Very good po ang kanya pong emission. At ang fuel consumption is reduced to 21%. So, ibig sabihin, tulad sabi ko kanina, malaki na po ang gas tank. Matipid pa po sa gasolina. What else can you ask for, di ba? That's a good selling point ng Kymco when regarding this Skytown 150. Napakatipid. At sabi rin dito sa engine niya is multi-vortex combustion system. So, stop, squish piston, low tension piston ring. So, it's designed to reduce friction and improve power loss. Okay? So, logic na lang, no? Intindi natin sabi doon. Now, low friction rotation technology. So, sinasabi rito, nag-reduce ng pressure sa camshaft, roller rocker arm, cylinder offset, no? Low friction sa kanyang oil seal at low torque bearing. So, in short, sinasabi nila na mas stress-free ang makina mo rito pag ginagamit mo in your high-intensity riding. No? Okay. Tapos high efficiency transmission system. So low friction CVT, okay, this is a CVT engine. Tapos improved riding smoothness. Okay, that's one of the good features when it comes to the engine. At pagdating naman sa kanyang frame, may perimeter frame, strong structure increase 20% with GDT. Sabi nila pinalakas sila ng 20%. So when it comes to mga sudden bankings, yung mga nimbleness nito is maasahan mo yung kanyang tibay, no? Kanyang frame, no? At may improved stability, as I said, no? And controllability.
controllability, ayos na term yun, na word, no? Ibig sabihin, napakaganda po ng handling nito. At syempre, may reduced vibration. So, goods na goods po to. Minsan kasi nakakapagod yung may vibration yung iyong motor at nakakainis, nakaka-stress. Pero pag smooth na takbo, hindi naman, it will not become boring naman, no? But it's more of the comfortable side na when you're riding this scooter. It looks like a maxi scooter because of its size and because of its performance. Sabi rin, may underslung engine hanger. So, provide smooth start. So, smooth start, as I see, nung in-start ko to, nung nandun po sa test ride, totoo po yan. At more stability while cornering. So, yung mga mahilig yan sa mga banking, corner, so okay to. Pero then again, it's a scooter. When it comes to the corner angle, hindi po ganun kalupit ang corner angle, okay? So, yung mga good turns lang po, as sure po tayo, maganda po ang cornering stability nito. Okay. Comfort riding posture, dito po tayo na maneho po to, no? Na very comfortable po. It feels like a maxi scooter, really good for your body. You have that straight body position, and of course, you can stretch your legs on long rides, no? Dahil nga maganda yung kanyang pong step boards, no? At lalo na kanyang seat height is 770mm. Napaka okay po nito sa mga smaller riders, no? Hindi na ito yung pa-tiptoe ka, lalo na pagka na you're weaving in and out of traffic, di ba? Mas maganda po talaga ang low seat height. Mas comfortable, mas meron kang control, at of course, it gives you that confidence. Yun. Tagal ko po inisip. Give you that confidence though when you're riding this motorcycle. At may wheelbase siya na 1,320mm. Easy to travel through the alleys and vehicles. Yun. Nga sinabi ko, weaving in out of traffic. It's a good wheelbase, no? Hindi siya hindi siya mahaba, hindi siya maikli, saktong-sakto lang. Okay. Again, it's 126 kilos when it comes to its weight, no? So magaang-gaang po ito. So very easy to handle, lalo na yung center of gravity niya, hindi po siya top heavy. Ang bigat po is nasa ilalim lahat. So mas maganda po talaga to when it comes to handling, lalo na sa slow speeds, no? Okay, let's just read this. Kahit na 150 scooter that will allow you to move in city traffic. Again, it really shows nung na-test ride po natin to. And with its compact dimensions, impresses with its modern appearance and technical features. Technical features we'll see later, no, when it comes to, syempre, the speedometer or the, what we call the TFT screen. I think this is TFT. Wait, let's see. Sporty windscreen. Good po to. Yung iba po kasi nagpapakabit pa, nagpapalagay pa ng mga windscreen na malalaki, matataas, no? Para po syempre ito sa ating pong hindi tamaan ng malakas na hangin ng ating pong mga katawan pag mabilis po takbo natin, which doesn't really necessarily applies to smaller displacement like this, pero good enough na rin, syempre, aside sa aesthetics, and syempre, pag umuulan, hindi ka ganun mababasa yung frontal mo pag mabilis ang takbo mo, dahil lahat sinasalo ng screen, at syempre yung ibang mga bugs, syempre yung mga roadkill, mga insekto pag mabilis ang takbo mo sa mga long rides. Okay. Tapos LED na po ang front and rear, very good. Ang ganda po ng lighting system nito. Hindi nyo po kailangan na maglagay pa na additional lights, pero if you want to have more lights, it's up to you, but this headlight alone can illuminate the dark streets na meron tayo sa Metro Manila, even sa lalong-lalo na sa mga long, far away highways, mga provincial roads, lalo na yung mga magagandang mga zigzag roads. Very good po ang kanya pong lighting system, at lalong-lalo na syempre, kitang-kita ka from behind dahil LED na rin po ang inyong tail light. Very good safety. Again, this is not a TFT screen, but it has a good high visibility dashboard, no? Lahat ng information makita mo rito sa iyong dashboard. Nandiyan po syempre yung inyong pong mga light controls, syempre yung mga inyong pong information controls, like of course yung mga signal lights nyo, makita nyo rito, syempre makita nyo yung mga ilaw ng gasoline, fuel tank, capacity, kung meron pa. Everything else, yung speedometer, okay, makita mo rin dito, and meron din siyang RPM. It's a good thing, no? At may clock. Good. Para sa importante talaga yung clock. Anyways,
What else? It's LCD. Okay, I repeat, it's not TFT, it's LCD. And when it comes again sa safety, naka-ABS Bosch 10.3 front and rear. Ganyan po talaga ang Kymco. Lagi pong, pag may ABS sila sa isang motor, laging front and rear na. Very, very helpful. Very, very good. Especially sa mga novice riders who's just starting to ride motorcycles. Especially bigger scooters like this. Okay, may traction control system pa. Oh my God. Ang ganda ng technology nito. TCS. Imagine, it will aid you sa inyong pong handling. So may confidence ka na every time you ride the busy streets or especially sa mga malalayong provincial roads ka. Again, tulad ng Marilake, magagandang mga likuan, magagandang mga handling needs is mabibigay ng traction control system. Very good to ha, Skytown good. Ang kanya pong gulong, ang kanya pong mags is alloy cast wheel na. Ang gulong is 110 by 70 by 14 sa front at 130 by 70 by 30 sa rear. So makita nyo may katabaan at kalaparan ng kanyang gulong. Mas maganda po yan. Mas malapad ang gulong, mas kapit sa kalye. Okay? At again, sa suspension naman, meron siyang double shock with swing arm, no? Sa rear. Provides more comfort and stability on tight turns. Imagine, mag-stable na to. Suspension niya, lalo na't naka-traction control pa, at lalong-lalo na naka-ABS pa. No ABS cornering ABS, but okay na po itong ABS system nito. Kasi again, naka-traction control pa. And maganda ang kanyang suspension. Yun lang, hindi siya adjustable. Okay. Yun po ang kanya pong tinatawag nating mga features and about the motorcycle, no? For the specification, ito ipopost natin dyan. Yeah, makikita nyo. Again, let's do it. No? Mayroon siyang SOHC, single overhead cam, 4-stroke, single cylinder lang po. Air-cooled. Air-cooled, Di pa po siya liquid cooling, but then again, this is a good engine naman. It will not put you sa overheating situations kahit pa na-stuck sa traffic. Fuel injection, 150cc, 8.4 kilowatt at 7,500 RPM ng kanyang max horsepower. So, ang max torque naman niya is 11.9 Nm sa 6,500 RPM. So, nung minaneo ko to, maganda po to. Medyo torquey po siya. At yung horsepower nito, para po sa dulo, meron po ibibigay ito sa mga top speeds nyo. Okay? But then again, remember guys, we only have 100 kph maximum top speed po dito po sa Pilipinas. So, don't go above that. Kung gusto nyo pong tulinin pa ito sa inyo pong, gusto nyo pa pong pagalaw ang kanyang makina, you don't need it anymore. CVT again, it has an electric starter which is really very, very smooth when you start it up. Ang kanyang weight again is 126 kilograms. Length is 1,940 by 750 by 1,340 millimeters ang kanyang length, width, and height. Seat height is 770 millimeters. Again, mababa siya. Wheelbase is 1,320 millimeters. Just enough for weaving in and out of traffic. At ang fuel tank capacity again is 7 liters. At sa ang kanyang suspension and tires, nung dahil sa tires again, ulitin ko, 110 by 70 by 14 sa harap at sa likod, 130 by 70 by 13 sa likod, no? 14 sa harap, 13 sa likod. Okay. Ang wheel rim material, again, alloy, suspension, telescopic sa harap, double swing sa likod, naka-ABS na front and rear. Alright. Yun po ang masasabi natin. Okay. Para dyan, tingnan natin itong aking walk around. Medyo may kahabaan po ang video, pero please stick with us. Parang gusto ko magtulog dito sa BGC. Sabay order ng coffee hot at saka cold iced tea. Gusto kong mag-celebrate kasi nalaman kong gusto mo rin ako. Ikaw na leading man sa love story ng buhay ko. Malamig dito sa coffee shop, lalo na at umulan sa labas. Ang mga magkasintahan na nakapayong na basang-basa. Ang mga manggas punong-puno ng pag-ibig dito sa BGC. At sa bawat kagat sa donut at higop sa coffee ay damang-dama pa rin ang ligaya dahil nandito ka na sa aking sinta. Sa mundong magulo, ikaw lang ang kaligayahan. Excited sa lahat-lahat ng aking pagdadaanan. Kaya mahal ko iyong laging
Dahil hanggang ngayon kinikilig, hindi mapapawi ang saya dulot ng iyong pag-ibig. At kung dumating man ang pagsubok na mararanasan, pangako ko sa'yo na andito lang ako sa harap, likod, kaliwa at kanan. Sa mundong magulo, ikaw lang, bawat tali-ganigay, hindi mapapawi ang saya tulad ng iyong pag-ibig. At kung dumating man ang pagsubok na mararanasan, pangako ko sa'yo na andito lang ko sa harap, likod, kaliwa at kanan. Sa mundong magulo, ikaw lang ang kaligayahan, excited sa lahat-lahat ng ating pagdadaanan. Kaya mahal ko iyong laging tandaan, na ikaw lang ang nais makasama ngayon at sa walang hanggan. Sa bawat sandali na coffee at donut na nasa isip, ikaw lang. Mahal kita, mahal mo ako, sana ganyan lang. Sana ganyan lang. Sana ganyan lang. O yan po ang kanyang pong walk around. Nakita nyo naman, napakaganda po nito actually in person. No? It looks almost the same as the Dink 150, but this one, it might tickle your fancy. Mas maganda yung itsura nito in my point of view. Sorry. In my point of view. Sa akin lang po, mas gusto ko po ito kaysa sa Dink, no? Mas okay po itong Skytown, no? And again, when it comes to the handling part, teka lang sa price pala muna tayo bago ko sabihin sa inyo ang comment ko rito, no? Ang price itong Kymco X-Town, meron siya palang tatlong kulay muna, no? Meron tayong golden brown, parang prinitong manok lang. Meron tayong pearly white, at meron tayong pearly black. Okay. Ang price po nito ay isa lang, no? Isa lang po ang trim level nito. Wala na po tayong iba pa. 118,500 pesos. This is according to their website. So, closely 120 pesos, mga ganyan. Okay. When it comes to that, my thoughts regarding the price and what you'll get for the bike, for the scooter, very good. Good na good po ito, very competitive compared sa iba po na makikita natin sa mga Japanese brands and with also the emerging China brand. Very good po ang kanya pong pricing. Kasi yung iba, let's say yung mga sa Yamaha is more than that to get a 150cc scooter. Which, again, you'll get a lot of features, all the bells and whistles, no? You've got that LCD screen, you've got that good suspension, ABS, front and rear, at syempre, traction control. Saan ka pa? Maganda po at malaki ang fuel tank with good fuel mileage consumption. At syempre, ang ganda po ng overall aesthetics nito. Okay. So, when it comes to riding it, nung akin na test ride siya, it's a typical Kymco fashion when it comes to their bigger bikes like maxi scooters. Parang maxi scooter po to. Very good at suspension play. Very good sa katawan. And I believe this is a good long-distance riding motorcycle and a traffic motorcycle. Very good po itong scooter na to. And napakaganda po talaga ng handling. I cannot explain kung paano siya nakakatuwa gamitin. It's talagang pag nasakyan nyo na lang, doon yung masasabing, napakaganda pala nitong Kymco na to, no? Totoo lang, no? Amongst all the bikes in the market ngayon, no? Ang compared kasi sa Yamaha, when you twist it, mabilis kasi. Pag makina ng Yamaha, malakas talaga po yan. Mga 155cc nila. Pag piniga mo, arangkada agad. Ito po kasi may konting delay, but pagka binigay mo na yung power yan, arangkada ka na rin. Maganda na rin ang takbuhan nito. In short, when it comes to power, it's just ample, it's just good, it's just right, at saka napaka satisfying, no? Lalo na pagka dinadaanan mo yung mga wasak-wasak na daan na ginawa
din sa Pilipinas dahil sa DPWH. Sa mga lalo na pag-election ngayon dahil ng butas-butas. Very good po suspension niya. At syempre, yung hilig natin mag-out of town rides, yung may mga zigzaggy roads, lalo dyan sa Marilake, ang ganda po ng handling nito. Kasi doon pa lang sa test ride talagang napaka-nimble na. Paano pa kaya pa mga long real, ano na tayo, talagang totoan ang biyahe na, maganda po talaga to. And judging by all the Kymco scooters, no, I have not all to say but good sa atin po mga Kymco scooters, especially dito po sa Skytown 150. O yun po, napakaganda po ng Skytown 150 ng Kymco. This is a bike for newbies and also for those who want, yung mga batikan na who wants to have a daily ride, no? Ito po is one to consider. Okay? Maganda na po siya. Aesthetics, maganda performance and features, andyan po yan. Ay, nako, thank you. Mark, kay Justin, no? Dahil dito sa Kymco na to at kay Sir Tito Kadugo, another good, great, kay Mr. Boss Santiago. Mr. Santiago, very good. Very good po tong scooter nyo. Hopefully na lahat kayo dyan is try this out. Maybe ito yung nahanap nyo sa scooter na for business, for pleasure, or just for fun. Okay? The best po talaga po ang Kymco. Hindi ko po pinopromote, hindi po ako bayad ni Kymco, ha. Wala po nagbabayad po sa atin, no. At ang sponsor po lang natin ngayon, again, I would like to thank you, Mr. Gian, no, ng Imprint Customs for our new uniforms that I'll be getting this week. Okay? Anyways, thank you again, Kymco, for inviting us. At again, guys, I'm telling you the truth. Dito po sa aking show, I tell you kung pangit o maganda ang isang motorcycle o isang scooter o ang isang kotse. This, I give you an approved thumbs up sign. Okay? Dito po sa bagong Kymco Skytown 150. Again, ako po si Kadyo. Mag-subscribe lang po kayo pag di pa kayo nag-subscribe. Okay? And help us out to get our YouTube tawag dito silver play button. Alright? Rock and roll. Again, ako po si Kadyo. Thank you for watching Motorcycle News or M-News Experience. See you guys next time.